Grabe talaga ang ginawa nitong, Marcos administration na ito katatapos yung BICAM at, 6.3 trillion ano ho ang, approved na budget at maraming mga, inaprubahan diyan na hindi tumatalima sa talagang pangangailangan ng taong bayan at marami din diyan ang binawasan at, inilagay sa kanilang mga bulsa. Masasabi kong inilagay sa kanilang mga bulsa kasi pinagpaparte-partehan na ng, administrasyon na ito ang pera ng taong bayan. Isa sa binaboy at, binastos at nilabag dito ay yung batas na Universal Healthcare Act. Kung ating babalikan, itong batas ni PRRD na UHC, tinatawag nating Universal Healthcare Act or yung Republic Act number 11223, magbibigay po ito ng karapatang pangkalusugan sa lahat ng Pilipino. Contributor ka man, indirect contributor ka man, direct contributor ka man, lahat po tayo, bawat Pilipino ay considered. Ito po ay napapaloob sa batas na ito. Kayo po ay automatic na miyembro ng PhilHealth. Subalit datapwat ito po ay binaboy ng Kamara at ng Senado sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng subsidiya para sa PhilHealth ngayong taong ito. Kung titignan natin sa Section 37, nakapaloob po dito kung paano magkakaroon ng budget ang Universal Healthcare Act na ito. Paano natin mabibigyan ang lahat ng healthcare system nila? Bago ito ginawa ay talagang merong careful planning kung paano at saan kukunin ang pondong ilagay dito. Isa nga dito sa napag-usapan kung saan kukunin ay yung sa sin tax. 60% plus 20% mapupunta po yan sa PhilHealth as required by the law na isa sa pagkukunan ng pondo para sa universal healthcare system natin ay yung sin tax. Pangalawang pagkukunan natin ay 50% from PAGCOR po. Yan, napakalinaw po yan. 50% from PAGCOR. Pero, ano ang ginawa nila ngayon sa ating budget? Hindi na nagsasubmit ang PAGCOR ng 50% nilang kita sa PhilHealth o kaya sa Universal Healthcare. Hindi sila nagsasubmit ng 50% na kita itong PAGCOR na ito sa healthcare system natin. Pangatlong pagkukunan natin ay 40% from what? PCSO. Ang problema, hindi na rin nagsasubmit or hindi na nagsubmit ang PCSO ng kanilang 40% na kita from tax doon sa healthcare system natin. So, pangatlo yan. Pang-apat is syempre yung mga contributors natin. Sino ba yung mga contributors natin? Tayo. Mga OFWs, yung mga manggagawa natin dyan sa Pilipinas. Tayo po ang contributors niyan. Tayo po yung direct contributors. So, another one is yung annual appropriations of DOH included in the GAA. And then, another one is national government subsidy to PhilHealth included. Ito yon, subsidy. Ito yung tinanggal ng appropriations ngayon. As in, zero. Nada. Sila, kung saan-saan ang pinaglalagyan nila ng kanilang budget. Kung nakita ninyo, ito, tignan ninyo. Ayan. Sa DPWH, from 825 billion, naging 1.1 trillion na ang budget nila. Sa Congress naman, from 31 billion, ngayon 50 billion na. Ang gagaling nila, no? Sa DND naman, from 263, naging 271 billion. Ito, billion at trillion ang pinag-uusapan natin. Samantalang si VP Sara, ginawang 733 million lang. Yung hinihingi niyang 2.3 or 2.2 billion, 2.2 lang yun, Wala pang 10 billion, wala pang 5 billion. Ay hindi pa ibinigay. Office of the President from 10.4 million naging 15.8 billion. Saan ka nakakita? Tapos sa PhilHealth as in zero. Isa po itong malinaw na
labag at pambababoy. Kung makikita natin, ayan, makita natin yung trend ng pagkakaiba ng trend. Noong panahon ni PRRD, nakita ninyo yung orange na ito. Sila po ang bumubulusok. Ibig sabihin, yan po ang pondo na inilalagay ng gobyerno o ng General Appropriations Act natin sa PhilHealth. Ito yung subsidy. So 67 billion noong 2019, 71 billion noong 2020, 71.4 din noong 2021, 80 billion noong 2022. Ano po itong blue na ito? Ito po yung blue, itong tinatawag natin na medical assistance for indigent. Ibig sabihin, kung matatandaan ninyo, yung pag lumalapit tayo sa mga politiko, yan po ay yung mga endorsement. Okay? May endorsement from the politiko, makakakuha kayo ng mga ganitong pagtulong mula sa politiko. Halimbawa, inilapit natin kay Senator Bongo, inilapit natin kay Senator Bato, tapos bibigay sila ng endorsement letter. Pwede na tayo makakuha ng tulong mula sa PhilHealth. Pero kailangan ng endorsement niya na. Kailangan ng endorsement. Tandaan, kailangan ng endorsement from the politiko. So makikita natin, napakababa. Konting budget lang, 9.4 billion. Noong 2020, 10 billion. Tumaas ng bahagya, 17 billion noong 2021. Tumaas ng bahagya din noong 2022. Patapos na yung termino ni PRRD dito. So, magtaka ka, na noong 2023 na, umakyat na. Tapos, noong 2024, mas mataas pa. Yung pagmamakaawa pa natin sa mga politiko, endorsement from the politiko, kaysa doon sa mismong subsidy fund para sa PhilHealth. Lalong-lalo na itong propose ng 2025. Nakita ninyo, itong 47 propose pa lang ito, wala na, zero na ito, zero ito. Tapos, yung sa MAIP na ito, 72 billion. So, ibig sabihin, para makakuha ka ng tulong mula sa PhilHealth, kailangan mo munang magmakaawa sa mga politiko na ito. Kailangan mo muna silang iboto. Ganun po ang pagkakaiba ng Marcos administration from Duterte administration. Kung saan nung kay Duterte administration, talagang pinondohan yan. 67, 71 billion, 71 billion, 80 billion. Napakababa yung bilang nung MAIP. Ganyan po ang ginawa nila ngayon. Tapos ngayon, 2025, zero budget na po sa ating PhilHealth. Kawawa ang taong bayan po nito. So, ano po yung implication nito? Etong batas ni PRRD, mapupunta na po ito sa mawawalang bisa kasi talagang malinaw na nilabag nila yung batas dito dahil tinanggalan na nila ng budget, zero budget para sa PhilHealth ngayong 2025. So, yung kalidad po ng healthcare system ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap, talagang mas bababa pa. Na ito aangat pa. At kung sinabi nila tuloy pa rin daw yung tulong sa mga sa PhilHealth sa mga mahihirap, pero ang bubuhat ng burden na ito yung mga direct contributors na lang. Hindi na yung gobyerno. Wala nang pakialam ang gobyerno sa atin. So, halimbawa ako, OFW po ako, direct na kapag ako mag-renew ng aking kontrata, may bawas na doon. Magbabayad na ako ng PhilHealth. Kumbaga, ako yung isa sa direct contributors. Kayo mga manggagawa dyan sa Pilipinas, kayo po yung direct contributors. Tayo po ang magsasuffer dito sa ginawa nilang zero budget. Kasi dahil wala ng budget na ibinigay sa PhilHealth na subsidy, tayo na po ang mag-shoulder para dito sa pagbibigay dito sa Universal Healthcare Act na ito. So, kawawa naman tayo, di ba? Tayo yung maghihirap, pero itong mga kawatan na mga buhayan na ito, sila na lang at pinagparty-partihan na nila ang natin at nilagay na nila sa akap. Nakita ninyo yung insertion nila?
'Di ba, itong mga senador ko 'no, ang laki nilang ano, nagrereklamo sila may insertion na 26 billion. Yung pala do'n sa BICAM lumusot din naman pala. Bakit? Kasi may parte sila. 5 billion sa kanila, 21 billion naman sa Congress. So masaya sila. Everybody happy sa Kamara at saka sa Senado. At nagsalita pa itong si Cynthia Villar na sabi niya, kaya hindi na sila binadgetan, yung PhilHealth daw. Kasi may pera naman pala sila. Bakit nila ibinigay sa bakit nila ibinalik sa gobyerno? Bakit hindi nila ginastos? Kaya binibigyan natin sila ng leksyon. Aba, nakakalimutan mo ba, Cynthia Villar, na ang dapat singilin mo dito ay yang si Finance Secretary, si Ralph Recto. Of course, with the utos from the President. Kasi siya ang nagbigay ng marching order na ibigay yung 89.9 billion na yan, ay inutos niya na ibalik or ibigay sa gobyerno. Syempre, anong magagawa ng PhilHealth kung yan po ay inutos nila? Ayan Recto says transfer of 90 billion PhilHealth funds allowed under 2024 budget. That's a lie. That's a big fat lie kasi yan po ay malinaw na labag sa batas. Hindi ito illegal. Paano naging hindi illegal yan? Paano naging naayon sa GAA yan? Ayon sa batas, dapat isubmit ito. Ang gobyerno pa ang magbibigay ng pondo sa ating PhilHealth. Walang magagawa yung PhilHealth pag inutos yan ng secretary mismo ng Department of Finance. Kung titingnan nga natin ito, nakita ninyo yung gray color na yan, yung unused earmarks funds yan. Ibig sabihin, yan yung sobra. Nagkaroon ng sobra noong 2023. Ayan po So pag plusin natin itong unused earmarks noong 2023 na ito to 2024 na ito, po yung 89.9 billion na excess funds ng PhilHealth. Kaso kinuha ng gobyerno sa pamamagitan ng marching order nitong si Ralph Recto. Of course, sa utos ng Pangulong Marcos mismo. Kasi hindi po naman alangan namang mismo ang PhilHealth ang may kagustuhan yan. Alam naman ng PhilHealth na ito po ay naaayon sa batas na isa sa source allocation ng budget para sa Universal Healthcare Act ay yung subsidy from the government as indicated dito. Number 1 is Syntax. Ayan. Number 2 is PAGCOR. 50% yan. 40% naman from PCSO. And then yung direct contributors natin. Tapos sa DOH. And then sa subsidy from the PhilHealth. Kawawa ang taong bayan dito sa paglapastangan sa batas. Ito po ay nasa batas na po. Samantalang sila, ang ginawa nila, ayuda. Ayan. Inilagay nila sa ayuda. 5 billion na ayuda sa Senado, 21 billion na ayuda sa Kongreso. So ito po ay isang malinaw na paglabag sa batas. Hindi na ako magtataka kasi malapit na yung eleksyon. Malamang sa malamang, malaki ang tsansa na ito po ay gagamitin nila sa kanilang sariling kapakanan. Kasi marami sa senador na yan, marami din sa mga congressman na yan na ay tatakbo, tatakbong muli o kaya ay tatakbo sa ibang posisyon sa darating na 2025. Kaya kung makikita ninyo, halatang halata yung kanilang paglapastangan sa budget at pera ng taong bayan. Kawawa na naman ang Pilipinas dito.